I thank the Lord for giving me this opportunity to share the Word of God. And kung medyo nakatulog kayo ngayon, no, si Pastor Telo ang sisihin nyo kasi siya yung nag-ask sa akin to speak. Anyway, I have mixed emotions. Alam niyo yun, may halong excitement and nervyos. Lalo akong ninervyos nung nakita ko si Pastor Jem sa harap ko eh. Akala ko hindi darating eh, dumating eh. May notes eh. Anyway, today we will be studying Exodus chapter 32, verse 1 to 14. Our church-wide theme for the year is Courageous Faith. So we're learning from the courageous faith of the great men and women of the Bible. Last week, kung naka-attend kayo ng English service, Rev Hem shared about Moses. And today, we will also be studying about Moses. Yung event, kanina nabasa natin, although medyo nakat short kasi medyo mahaba, isang event sa buhay ni Moses. So, sino nakakakilala kay Moses? Yan, taas ang kamay. Kilala natin si Moses, di ba? So, naalala nyo ba nung naalala ko nung pag Holy Week, malapit na Holy Week, no? 2 weeks from now. Pag Holy Week, pag nasa bahay tayo, di ba? Nung wala pang internet, yun ang sinasabi ko, wala yata nakaka-relate. Si Kuya Jun lang yata nakaka-relate sa akin. Nung wala pang internet, social media, YouTube, pag Holy Week, lalo na yung Thursday to Saturday, wala kang mapanood sa TV. Ang mapapanood mo lang, yung Jesus story, tsaka yung mga story ni Moses. Naalala niyo yun? Umamin kayo. walang umaamin eh. So, yun lang yung mga napapanood natin. And by the way, since malapit na yung Holy Week, magpa-plug lang ako. The youth choir will be performing the Moses story on April 25 to 26. Tama no, Erin, no? Ayan. Anak ko kasama doon. Ayan. So, we are going to watch also as a group. Ayan, yung Moses story. Ayan. So, i-share ko lang sa inyo yung background ni Moses para lang may idea tayo kung sino si Moses. So, try ko to Ayan. So, yan, nakita nyo? Sino yung baby? So, bakit nandyan si Moses? Naalala nyo? Kasi si Pharaoh, pinapatay niya lahat ng lalaki sa Egypt. Lalaki na Israelite sa Egypt. Dahil natakot siya, dahil lumalakas na yung mga Israelites, di ba? Para kinabahan siya, baka daw ma-conquer na sila ng mga Israelites. So, yan. Tapos, since nakatakas si Moses, dahil nga doon sa basket at pinalaki siya ng princess, nung umalis si Moses sa Egypt, dahil di ba parang may napatay siya yata na Egyptian, so he has to flee from Egypt, nagpakita si God sa kanya sa burning bush. Naalala niyo yan? Nagpakita si God, tinawag si Moses to lead his people. Tapos, yan, si Moses and si Aaron pumunta kay Pharaoh. Si Moses, sabi kasi niya, Lord, hindi ako marunong magsalita. Mahina ako sa pagsasalita at mahiyain ako. Baka hindi maniwala si Pharaoh sa akin. So sabi ni God, okay, sige, sama mo si Aaron, yung kapatid niya. Yan. Si Aaron kasama rin sa story natin mamaya. Tapos, yun, nagkaroon ng 10 plagues, yung river, the Nile River turning into blood, frogs, lice, boils, and yung huling-huli, yung death of the firstborn. Di ba? Yan. Then, ito yung pinakasikat. Ito yung pinakasikat na event, no? Yung parting of the Red Sea. Yun yung siguro pinakamatinding milagro na ginawa ni Lord. Na-part yung Red Sea, nakapakas yung mga Israelites, tas yung mga Egyptian, nalunod. Kasi sumunod sila, tas binalik ni God yung Then we go here. Ito yung scene, ito yung background ng ating binasa kanina, yung Exodus 32. 3 months after nakalaya yung mga Israelites sa Egypt, nandito na sila. They are standing at the foot of Mount Sinai. Ayan. So, the picture of Mount Sinai with the glory of God coming down. Kita nyo, no? At ang mga Israelites ay hindi makalapit sa bundok dahil sa kabanalan ng Diyos. Ayan. So, alam nyo, napaka-importanting itong scene na to, I believe it's intentional. Hindi lang to basta nilagay sa Bible dahil it's a story.
This is intentional on the part of the author. This is a sign that God is a holy God. And look at yung picture, no? Yung mga tao doon, hindi sila makalapit. Kasi yun ang sabi ni God, huwag kayong lalapit sa bundok because my glory is there. Pag lumapit kayo, ano mangyayari sa inyo? Mamamatay kayo. That is why merong mediator, si Moses. Si Moses lang po yung nakaakyat sa bundok. And actually, kasi pinaakyat siya sa bundok, di ba gagawin yung Ten Commandments. So, si Moses lang yung nasa bundok. So, kaya ako binibigyan ng emphasis to is because kailangan po natin maintindihan yung holiness ni God. Kasi kung hindi po natin ma-appreciate yung buong storyline ng Bible. Simula po nung nagkasala yung ating unang mga magulang, si Adam and Eve, naputol na po yung ating relasyon sa ating Panginoon. No? Hindi na po tayo makalapit sa Kanya kasi siya ay isang holy God and tayo ay makasalanan. Yan. So, sabi ni R.C. Sproul sa kanyang book na The Holiness of God, there can be no worship, no spiritual growth, no true obedience without knowing and understanding the holiness of God. It defines our goal as Christians. Yan. So, I entitled this sermon or this preaching, parang di ako sanay, no? This sermon. Parang this lesson na lang. Ayan. Kanina kinanta ni Mariah yung song, no? Ang title nito, Before the Throne of a Holy and Righteous King, a Prophet's Plea for Mercy. Yan. Sa Tagalog, ginugol ko lang naman ito, pero mukhang tama naman. Sa harap ng banal at matuwid na hari, ang masidhing panalangin ng isang propeta para sa habag. Ayan. So, are we in the same page, no? Holiness of God, very important. Mediator, si Moses. Yan. So, let's dive into the passage. Ngayon, may matututunan tayong lesson dito galing po dun sa tatlong character na pag-aaralan natin ngayon. Una, yung mga Israelites. Pangalawa, si Aaron. At pangatlo, si Moses. At syempre, by learning about them, we hope that we will draw ourselves closer to God and mas makilala pa natin kung sino ang ating Panginoon Diyos. Sige, basahin natin. Ulit, para lang, kasi medyo mahaba ito eh. Hindi naman, 14 verses lang. By the way, segue lang. Part 1 lang po ito ng ating lesson. May part 2 pa. Si kapatid ni Kenneth ang magtutuloy ng istorya nito next week. So, dapat nandito rin kayo lahat Kasi bitin ito pag hindi kayo pumunta next week. Ayan. By the way, assignment po pala namin ito ni Kenneth sa IGSL. Kaya medyo kabisado na rin namin. But we hope that you would learn with us. Di ba? Parang nag-aaral tayo lahat, di ba? Ayan. So, sige, babasahin ko pwede kayong sumabay. Nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moises na bumaba ng bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, "Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin, dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na naglabas sa atin sa Ehipto." Ayan po. Ano po yung mapapansin natin sa mga Israelites, mga Israelitas? Ayan. Anong klaseng ugali meron sila? Hindi makapaghintay, no? Tama, ang galing ni tita, oh. Tita ko, pwede na sa school, no? Israelites, impatient. Yan. Mainipin sila. Ganun din po tayo, no? Yung parang laging instant. Especially sa generation ngayon. Naalala nyo pa ba nung wala pang phone, wala pang social media? Ayan na naman ako, no? Noong panahon namin, di ba? Naglalakad lang kami papuntang bundok. Kayong mga bata, ganun. So yung panahon namin nila Kuya Jun, wala pang phone, wala pa lahat. Di ba? Pagka naghihintay tayo, nakatungangalan tayong ganun. Naalala nyo yun? I believe hindi na na-experience ng mga bata. Yun yung mga tunganga moments. Wala nang ganun ngayon. So wala na tayong time to contemplate. Dati pag naghihintay kami, kunyari, naghihintay ka ng jeep, hinihintay mo yung nanay mo, kaganon ka lang, kakamot ka lang kung ano kinakakamot mo.
Pero ngayon, wala na eh. Kasi pag naghihintay ka, manood ako ng YouTube, manood ako ng highlights, mga NBA, ganyan. O kaya maglalaro ako. So wala na. So ngayon, parang gano'n, no, nagiging mainipin na tayo. Although mainipin din naman tayo dati. No? So, lagi tayo nagmamadali. Tapos, eto, isa-share ko lang, no? May mahaba pa naman tayo. Yung anak ko, no, pag nagkikwentuhan kami, tapos pag nag-share ako, sabi ko, Irene, kanyari may mga joke ako. Tapos habang nagkikwento ako, gaganito, Daddy, ano na? Come on, bilis. Sabi ko, teka, nag-iisip pa ako eh, ba't ba nagmamadali ka? Iniisip ko pa yung punchline eh. Nakakainis ka naman kwentuhan eh. Anyway, yun lang yung isa napansin ko sa mga bata, no? Minamadali, ginaganon ko, alam mo yun, bilis. So, yun, impatient, mainipin. O pangalawa, ano sa tingin nyo? Pangalawa. Tita, alam mo. Ayan, ito yung pangalawa. Ayan. They are rebellious. Ayan. Ayaw natin sumunod sa mga leaders natin, no? Sa parents natin. Ayan. We think we are better than them. Ayan. So, I think lahat ng generation ganyan, ano? Natingin natin, presidente namin, corrupt yan eh. Yung mga congressman dyan, bahala sila sa buhay nila. So, we are rebellious people. No? We are rebellious. And even minsan sa leaders sa church, no? Hindi tayo sumusunod. Pero hindi ako ganun. Idolatrous. Yan. Idolatrous. Yan yung pangatlo. Ito yung I think pinaka-obvious, ano? Idolatrous. They were idolatrous people. And sabi ni John Calvin, the human heart is a perpetual idol factory. No? Ano daw tayo? Factory? Pabrika ng mga idolo. Grabe, no? So, naalala ko po nung bata ako, no, mahilig ako sa basketball eh. Meron ako mga poster nung mga favorite player ko, sila Magic Johnson. Yun na naman, panahon na naman ni Kuya Jun. Wala na naman nakakilala. Sila Larry Bird. Wala pa mga Steph Curry nun, ha. So, yun, pat sa PBA, yung mga favorite ko nun, sila Big J, no? Sila Samboy Lim, mga ganyan. So, lagi ako may mga poster. Halos sambahin ko na sila, ginagaya ko yung mga moves nila. Sobrang, alam mo yun, in a subtle way, parang it's a form of idolatry, no? Mga lodi natin. Ayan. Tapos, next, tingin nyo. Ayan. Weak faith. Meron silang mahinang pananampalataya. Kasi gusto nila, nakikita nila yung sinusundan nila. Sabi nila, di ba, ano ba nangyari dyan kay Moises na yan? 40 days nang wala. Paano tayo? Sino magli-lead sa atin sa promised land? So, minsan ganun din tayo, no? Parang, tayo, yung gusto natin, may evidence, lagi may miracle. Lord, susunod lang ako sa'yo pagka payamanin mo ako. Gusto ko marami akong pera, ganun. O kaya, Lord, magsaserve ako sa'yo, basta bigyan mo ako ng magandang girlfriend, mga ganun. Or magandang boyfriend. Gwapong boyfriend. Magandang boyfriend. Sorry, Ibang topic pala. So, yun, weak faith. Gusto natin to see is to believe. No? Kailangan nakikita natin. Di ba? So, next. Ito na yung, hindi pa, second to the last. They were obstinate people. Ito kasi yung sabi ni Lord, di ba? Sa verse 6. Sabi niya, Moses, tingnan mo yung mga tao mo. Ang titigas ng ulo. They were obstinate people. Matitigas ang ulo. Ayan. Kasi imagine niyo, no? Nasa Egypt sila. Si Lord gumawa ng sangkatutak na miracles. Mga kahindik-hindik na milagro. Nag-cross pa ng Red Sea. Tapos humingi ng pagkain, although hindi pa yata nangyari dito yun. No? Humingi ng pagkain, binigyan ng pagkain ng manna from heaven, ng quail, ng tubig. Lahat ng milagro nakita na nila. Kumbaga, di ba, yung weak faith gusto nila nakita. Pero ito nga, nakikita na nga nila. Pero, hindi pa rin sila sumusunod. So, matigas ang ulo. Nakaka-relate ba tayo? Hindi. Hindi, no? Mas mababait tayo sa mga Israelites na yun, no? So, yung last na observation ko, they were pleasure seeker. Yan, makamundo. Makamundo daw sila. So, ano ba yung ginawa nila dun sa yung dun sa ilalim, dun sa paanan, di ba? Kasi sinihintay nila si Moses, inip na inip sila, gumawa sila ng golden calf. At
ano lang ba, sinamba lang ba nila yung golden calf? Hindi eh. Ang sabi sa verse 6, sabi doon, sila ay nag-inuman, naglasingan, kumain, at gumawa ng mga malalaswang bagay, no? So, parang parang siguro nag-buffet muna sila, buffet. Tapos, tara, inuman tayo, inuman. Tapos baka nag-karaoke pa yan. kung may karaoke no. So, tapos ang dami pa nilang mga bagay na ginawa na talagang kasuklam-suklam sa Panginoon. Ayan. Ayan po ang mga Israelites. Ayan, tigilan na po natin ang mga Israelites. Kawawa naman sila. Doon na tayo sa next. Ito, yung next na tao na pag-aaralan natin, si Aaron naman. Ayan. Basahin ko para tayo. Sa verse 2, sumagot si Aaron, kunin niyo ang mga hikaw na ginto na suot ng mga asawa at anak ninyo at dalhin ninyo sa akin. Kaya kinuha nilang lahat ang gintong mga hikaw at dinala ito kay Aaron. Tinipon ni Aaron ang mga ito, tinunaw at hinugis na baka. Sinabi ng mga Israelita, ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto. Pagkakita ni Aaron na sumaya ang mga tao, nagpagawa siya ng altar sa harap ng baka at ipinailalim sa kanila. Bukas, magdaraos tayo ng pista para sa karangalan ng Panginoon. Kita nyo, no? Para sa karangalan ng Panginoon. Kaya, kinaumagahan, maagang bumangon ang mga tao at naglagay ng mga handog ng sinusunog at handog para sa mabubuting relasyon. Mabuting relasyon. Ito yung mga offering. Parang medyo weird yung translation, yung mga offering na ginagawa nila in Israel worship. Kumain sila at uminom at nilubos ang pagsasaya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So unang-una, kailangan po natin malaman, sino ba si Aaron? Kasi kung si Aaron is part lang ng Israelites, di parang ganun lang din, no? Pwede siya magwala or gumawa ng... Background ni Aaron, kanina nabanggit ko, si Aaron, kapatid ni Moises. Siya yung spokesperson ni Moses. And ito yung pinakamatindi ron. He was the appointed priest of Israel's worship and sacrificial system. So, ano po ba yung punto ron? So, basically, si Aaron, he clearly knows the instructions of the Lord. Alam niya di ba? Ayan, no? Israel. Pero anong ginawa niya? So, what kind of a leader is Aaron? Anong klaseng, siya? Leader. Ano sa tingin niya? Kasi alam niya lahat Pero nung sinabi nung Israelite, nainip na kami. Gawa mo kami ng Diyos-Diyosan. Sige, okay, very good. Diba? So what kind of a leader was Aaron? He was a weak leader. Yan. Aaron yielded to the sinful demands of the Israelite mob. No? Minsan po, ganyan tayo mga Kristiyano, no? Parang pag may uso, okay yan, mukhang tama naman. Tapos, sino nandito last week? Last week? Di ba? Naka-attend tayo last week nung message ni Elder Chris. And actually, kanina yun din yung message ni Elder Chris yata sa English service. Na sometimes, we tend to compromise, no? Nabanggit po ni Elder Chris yung mga iba't ibang ideologies katulad ng, naalala nyo, yung abortion, LGBT, at marami pang iba. So, as Christians, we tend to shrink in the midst of extreme pressure. Parang si Aaron din, no? Minsan ganun tayo, no? Yan. Pangalawa, ito, very important din to. Aaron had a low view of the holiness of God. Aaron assumed that worshiping the Lord in the wrong way was acceptable, as long as the Lord was the intended object of worship. Again, this idea that it's okay to do something wrong as long as your heart or your intentions are good has been prevalent, hindi lang po sa panahon natin, kundi noong unang panahon pa. Yan. Medyo similar din to dun sa message ni Elder Chris, no? Ito yung mga ideas para lang siguro ma-review natin yung mga ideas ng modern day distorted thinking. No? Una, di ba, you can do whatever or be whoever you want as long as it will make you happy. No?
at wala ka namang tinatapakang ibang tao. No? Naririnig niyo yan, yung ganyang mantra ng mga tao. Number 2, you can worship anyone or any God you want. What's important is the sincerity of your heart. Alam natin, mali din. Number 3, you can worship God any way you want as long as you are offering to God. Yun yung ginawa ni Aaron. Sa tingin ko, parang yun yung naisip niya. No? Even us who are long-time Christians, so we fall into this trap of offering wrong worship to God. And sometimes, yung ating mismong ministry, no, yung ating mismong ginagawa for the Lord, that becomes our idol. No? Ayan. Which leads us to the third character, and this is si Moses. Ayan. Babasahin ko ulit yung Exodus 32, 7-14 na to. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka na dahil nagpapakasama ang mga kababayan mo na inilabas mo sa Ehipto. Napakadali nilang tumalikod sa mga itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang baka at sinamba nila ito. Naghandog ang mga Israelita sa Diyos-Diyosang ito at sinabi, ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto. At sinabi pa ng Panginoon kay Moses, nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga taong ito. Kaya pabayaan mong lipulin ko sila ng matindi kong galit. Ikaw na lang ang mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa. Grabe yung offer ni Lord kay Moses. Ayan. Verse 11. Pero, ito yung sagot ni Moses. Nagmakaawa si Moises sa Panginoon na kanyang Diyos. O Panginoon, bakit po ninyo ipapalasap ang galit nyo sa inyong mga mamamayang inilabas nyo sa Ehipto sa pamamagitan ng dakila nyong kapangyarihan? Ano na lang po ang sasabihin ng mga Ehipsyo na kinuha po ninyo ang inyong mga mamamayan sa Ehipto para patayin sa kabundukan at mawala sila sa mundo? O Panginoon, huwag po ninyong ituloy ang matinding galit nyo sa kanila. Huwag ninyong silang patayin. Alalahanin po ninyo ang ipinangako nyo sa inyong lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob, na pararamihin ninyo ang lahi nila na kasindami ng bituin sa langit. At ibibigay ninyo sa lahat nila ang lahat ng lupaing ipinangako ninyo sa kanila at magiging kanila ito magpakailanman. Kaya hindi na itinuloy ng Panginoon ang plano niyang pagpatay sa kanyang mga mamamayan. Ayan. Praise God for that. What did we learn about Moses in this dialogue with God? Ang mahaba, no? So, na-gets nyo, no, yung dialogue, no? Na si Moses, parang isip ko, no? Si Moses nandun nasa Mount Sinai siya, siguro nagme-meditate siya, nadadasal siya. Kasi hinihintay niyang gawin ni Lord yung 10 Commandments, no? Tapos biglang binulungan siya, no? Hoy, Moses, sabi ni God, tingnan mo yung mga tao mo dun, kung ano na pinaggagawa, no? Talagang grabe, nakakasuklam yung ginagawa nila. And ang sabi ni Lord, dahil sa galit ko, uubusin ko na sila at gagawa ko ng panibagong bayan mula sa'yo. Kung tayo kaya si Moses, no, siguro, ano sasabihin natin? Sige Lord, patayin mo na yung mga yan. Ako kulit talaga yan. Di ba? Gawa na lang kayo ng bagong bayan para sa akin, para ako bida. Something like that. Ano. Pero hindi yung ginawa ni Moses. Ito yung matututunan natin with Moses. Moses' earnest plea for God's mercy showed his love for his people. No? Yung pinakita ni Moses yung pagmamahal niya sa mga kapwa niya Israelitas. Yun. And pangalawa, Moses understood that it was the Lord's mighty hand and not his own strength that brought the Israelites out of Egypt. Dali lang Ayan. So,
tayo po no minsan sa buhay natin no, mabilis po ba nating ibigay yung kapurihan sa Diyos no pag tayo ay napupuri or may mga nagagawa tayong magaganda no, sometimes hindi po natin na ibibigay agad sa Panginoon yung papuri na dapat sa kanya. So yan. Yung alam niyo po kasi yung pride, the pride of life is very subtle, no? Sometimes parang tayo, oh, hindi naman ako prideful, humble ako. Pero deep inside meron pa rin, nagki-creep in pa rin yun. Kasi sabi ko nga, no, wala namang, walang bata na pinalaki ng magulang na, oh, huwag ka mag-excel, di ba? Gusto natin yung anak natin nag-excel. So, lahat tayong magulang gusto natin yung anak natin maging magaling. At sinasabi natin, oh, we're proud of you. Pero as we mature in the faith, kailangan po natin matutunan ibigay kay Lord ang lahat ng papuri at parangal. Ayan. Hindi po galing sa kanyang lakas. Number three. Ito. Moses was concerned about the reputation of God. Ayan. So as followers of Jesus, are we concerned about the reputation of our Lord? Namumuhay po ba tayo sa paraan na ninuluwalhati natin ang Panginoon? No? Binibigyan po ba natin ng pagkakataon yung ibang tao na pintasan si Lord? Sana wag naman, ano? Alam niyo yung, di ba, minsan nakakarinig ko nung, Christian ba yan? Christian pala yan, ba't ganyan yung ugali? So, ayaw po natin ng ganun. Let's not allow people to defame yung name ni God. Ayan. Pang-apat, ito yung pinaka parang pinaka mind-blowing. Siya nga pala, no, yung sa number 1, no, medyo nakakalimutan ko, no, yung earnest plea for God's mercy. Naalala ko po nung ako po ay teenager pa, no, na yung alam nyo na, yung magulo pa yung buhay ko. Para akong Israelites, no. And siguro tanong nyo na lang sa nanay ko kung ano yung mga pinagagagawa ko nung bata ako. So, I was rebelling against my parents. And ang na-appreciate ko po sa mom ko is lagi po siyang nagpe-pray para sa amin. Pinagdarasal po niya lagi kaming mga anak niya na sana maging maayos yung aming mga buhay. And ang nakakatuwa doon, hindi lang po si mami ko ang nagpe-pray para sa amin. It's also pati yung family, buong family, and also the whole church. And I think yung mga medyo may edad na dito sa church na to, alam yung mga story no, natin. So, and nakakatuwa, nung pumasok po ako sa school, the first day nakita ko yung mga teacher. Sabi nung teacher sa akin, "Oh, Eric, nandito ka na." Sabi, "Bakit?" Alam mo ba, nung si Aya Paul, si Kuya Paul, si Dr. Paul, nung nag-aaral pa siya sa IGSL, late 90s, lagi ka namin pinagpe-pray sa aming access group. Parang may ano sila, discipleship group. Lagi ka namin pinagpe-pray. Anong mga taon yan? Parang late 90s. Tama, kailangan nyo nga ako ipag-pray during those times. So, parang nakaka-amaze si Lord na parang ang sabi nga nila, it's never too late. The Lord is never too late. After 25 years, you're here. And napaka-importante po talaga nung pinagdarasal po natin ang isa't isa. I mean, without prayer, I don't know kung nasaan na ako ngayon. And we praise God for those people who pray for us. Ayan. So yung pang-apat, balik tayo. Moses understood God's ultimate plan of redemption, not just for the Israelites, but for the whole world. Ito pong thought na to, as I was doing this lesson, ito po talaga yung parang mind-blowing. Alam niyo, ano ba sa Tagalog yun? Makasabog utak. Makasabog utak po talaga. Sa totoo lang, Moses understood God's ultimate plan of redemption, not just for the Israelites, but for the whole world.
Sabi sa Exodus 32:13, di ba? Remember Abraham, Isaac, Israel, your servants to whom you swore by your own self, and said to them, I will multiply your offspring as the stars of heaven, and all this land that I have promised, I will give to your offspring. Genesis 12:7, the offer to Abraham, to your offspring I will give this land. And in your offspring shall all the nations of the earth be blessed. Ngayon, punta tayo sa New Testament. Now, what does this mean? No? Sabi ni Apostle Paul, ito yung pagkakaintindi ni Apostle Paul, how this promise extends to all of us. The promises were made to Abraham and to his seed, not seeds, meaning many, but one who is in Christ. Isa lang daw. That promise extends to Jesus Christ. Galatians 3:29. If you belong to Christ, then you are, ano daw sabi dyan? You are Abraham's seed and heirs according to the promise. Diba? Diba? Sumabog na ba yung mga utak nyo? Hindi dahil sa parang God is truly amazing. Alam niyo po yung kantang alam niyo po yung kantang Father Abraham. Sino nakakaalam ng kanta na yun? Konti na naman. Puro mga Gen Z mga nandito. Kakantayin ko, Father Abraham has many sons has Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. Right arm, left foot, right foot, shake your body, something like that. Alam niyo yung kanta na yun, it's a kid's song, it's a Sunday school song. Pero napakalalim ng mensahe po ng awiting yun. Now, we are co-heirs with Abraham, no? And madalas po, pag binabasa natin yung Bible, especially yung Old Testament, we tend to think na wala namang masyadong relevance sa akin yung Old Testament, no? Parang hindi naman ako makarelate dyan, no? Yung gumagawa ng gintong baka. Hindi ko naman ginagawa yan. Di ba? I mean, parang yun ang tingin natin. And sometimes, you would hear some Christians say, ayoko ng Old Testament, no? Puro patayan kasi dyan, no? New Testament lang ako because the New Testament highlights the love of God. Yan, makakarinig ka ng mga ganyan. But we have to realize that the Bible from Genesis to Revelation has one storyline. Isang storya lang. 66 books written by 35 to 40 different authors na galing po sa iba't ibang panahon at pinagmulan sa buhay. Lahat po ng ito ay nagkakaisa sa iisang mensahe. Ano po yung mensahe na yon? Ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Ayan po. Jesus is the ultimate fulfillment of the promised blessing in the Old Testament. Luke 22:44, it says, Then he said to them, These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the land of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Jesus is the greater Moses. Hebrews 3:3, For Jesus has been counted worthy of more glory than Moses. As much glory as the builder of a house has more honor than the house itself. Opo, si Moses nagpakita ng malalim na malasakit at pagmamahal sa kanyang mga kapwa Israelita nang siya po ay mamagitan at makiusap sa Diyos. Pero Jesus is the greater Moses. And Jesus is the one who perfectly intercedes for all of us. Yan. Hebrews 7:25, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. And sabi dito sa 1 John 2:1, My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate
with the Father, Jesus Christ, the righteous. Napakaganda po nung thought na yun, ano? Sa tuwing, parang ang sinasabi dito, no, sa tuwing tayo daw po ay nadadapa, alam mo yun, nagkakasala o nawawalan ng pag-asa. Meron daw po tayong advocate. Ano po ba yung advocate? Yung advocate parang abogado, no? Parang defense attorney na nagtatanggol. Meron daw nagtatanggol para sa atin. Napakaganda po nung inawit kanina nila Maraya, no? Tsaka ni Sir Lester, si ano. If we have, I think may oras pa tayo, no? Can we sing that song again bago tayo mag-end yung sa closing? Can I ask Maraya and Sir Lester to come up and let's just sing that song again. Napakaganda po, no? Before the throne, habang pupunta sila dito, sabi dito, before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. A great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hand. My name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. Yung last two lines, no, napakaganda, no? Parang sinasabi ron, no? Kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang gawin nila, walang makakapaghiwalay sa akin sa pagmamahal ni Kristo. Ito po yung kanta. Mariah, can you lead us with the song? Ako magpipindot nito. Strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can beat me steeple. No tongue can beat me then steeple. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within it, upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Amen. Thank you, Mariah. Thank you for leading us in worship. Kanina po, di ba, sabi ko, napaka-importante po nitong litratong ito that shows the holiness of God, it shows yung kanyang being set apart, and it shows yung hindi talaga tayo makalapit sa kanya kasi we are sinners, and
hindi po tayo talaga papasa. But the wonderful thing about this story is this one. The cross of Jesus Christ. Ito yung something na hindi kayang gawin ni Moses. And kahit sino mang prophet or mediator, only Jesus can do this. Ang sabi ko nga, parang yung reflection ko, grabe no, yung the one who was offended. Yung lumikha sa atin, lumikha ng kalawakan ng langit at lupa. No, yung being na inoffend natin, nagkasala tayo. Siya mismo yung bumaba sa langit para sa atin. Namatay siya upang pagbayaran yung kasalanan natin. Ngayon, dahil po sa ginawa niya, pwede na po tayong lumapit nang walang pag-aalinlangan. We can now experience His love and forgiveness. Malapit na po tayo matapos. This is the conclusion and application. First, let us surrender to the Lord our idols and stop rebelling against Him. Marahil po, no, this is the first time that you've heard about this. No, maybe this is yung unang pagkakataon na narinig niyo po yung pagmamahal ni Jesus, yung kanyang sacrifice na ginawa para sa atin. No, I invite you to come to Jesus. Just pray to Jesus, Lord, be my Lord, be my Savior. And I want to experience your love and forgiveness. And pangalawa, let us stand firm against the pressures of the evil culture around us. Unlike Aaron, huwag po tayong padadala sa agos ng maling katuroan at pamumuhay na laganap sa ating lipunan. Ayan. And thirdly, let us earnestly intercede for the lost and share the gospel of Jesus with courage and compassion. No? Like Moses po, ipagdasal po natin ang mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Let us pray pray that people will come to a saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Yes, we believe that God is sovereign over all. Kanyang itinalaga ang lahat mula sa simula hanggang katapusan. Siya po ay banal at makapangyarihan. Sabi ko nga, parang hindi naman niya tayo kailangan actually. No, para tuparin yung kanyang magagandang hangarin, layunin sa mundo. But the Lord invites us anyway to participate in the mission of saving souls through our prayers and sharing of the gospel. What a privilege, hindi po ba? Sobrang gandang pribilehiyo, no? Yan. May sasabihin pa sana ako, pero masyado nang mahaba. What did we learn about God's heart in this story? No, ano mo naisip ko? Pwede naman yung isang reflection lang, no? Pwede niya namang tunawin ng Israel, di ba? Nung time na nagkasala sila. Right there and there, God can do it. He is almighty, He is all-powerful. But He did not choose to do it. And tayo, pwede naman niya tayong pabayaan sa mga kasalanan natin. He just leave us kung ano yung gusto natin. Gusto niya yan? Just leave us. Just let us do our own thing. Pwede na, no? Pwede gawin ng Diyos yan and it will be perfectly fine because He is God, the Creator. He created us. Pero ano po yung natutunan natin sa puso ng Diyos? Una, God is a saving God. That's His character. Pangalawa, He is a promise-keeping God. Pangatlo, He forgives. Pang-apat, He relents. Panglima, He is long-suffering. Pang-anim, He gives everyone a chance to repent. Yun po yung offer ni Lord sa atin. And 2 Peter 3:9 says, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Challenge po para sa ating lahat. Let us be ambassadors of God's love and forgiveness through our Lord and Savior, Jesus Christ. Nawa ay kung paanong ipinakita sa atin ng Diyos ang Kanyang habag at pagmamahal, ay maging ganoon din ang puso natin para sa hindi pa nakakakilala kay Jesus. Pray tayo.
bago tayo. And I'll ask Pastor Telo to do the benediction. Panginoon, marami pong salamat sa walang hanggang mong awa at pag-ibig sa amin. Though we are sinners, Lord, we cannot just come to you because you are a holy God. Lord, ikaw na mismo yung gumawa ng paraan para po kami makalapit sa iyo at magkaroon ng panibagong relasyon. Lord Jesus, thank you, Lord God, for dying for us on a cross. And Lord, may this thought, may the new life that you gave us, Lord God, motivate us, encourage us to share your word to other people. Gusto po namin ang ibang tao po ay maka-experience din po ng inyong kaligtasan at pagmamahal. Marami pong salamat for saving us, for delivering us from evil. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.